Good morning, Canada. Good evening, Philippines, and around the world. Welcome again to our online preaching this Sunday. Join with us as we worship the Lord. Amen. Praise God. So, before anything else, we would like to start this in prayer. Okay, let us pray. Dear Heavenly Father, we thank you once again that you have given to us today to worship you, to honor you in our lives, O God. Thank you for your faithfulness in every one of us, O God, for your protection, provision, and even, O God, for your goodness in every one of us. Thank you, O God, Lord, as we come into your presence today to preach your word. I pray the wisdom, knowledge, understanding that comes from you, God, enable me to preach your word under the inspiration of your Holy Spirit, even to all listeners today, O God. Continue, Lord, to bless them. Continue, Lord, to open their hearts, mind, that they will understand your word, O God, at more insight, Lord Jesus Christ. That's why, O God, we trust everything into your hands today as we preach your words. This is our prayer with thanksgiving in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. So, we'd like to read the word of God in James chapter 5, verse 7 to 11. And it says here, "So be patient, brothers, until the coming of the Lord. See how the farmers wait for the precious crops from his land, being patient with it until it receives the fall and the spring's rains. You too must be patient. Strengthen your hearts, because the coming of the Lord is near. Do not complain about each other's, brothers, or you'll be condemned. Look, the judge is standing at the door. As an example of suffering and patience, brothers, take the prophets who spoke in the name of the Lord." Verse 11, "We consider those who endured to be blessed. You have heard about Job's endurance and have seen the purpose of the Lord, that the Lord is compassionate and merciful." Blessed be to God for the reading of His Word. Our topic, or the title of the message for today is about "Be patient in waiting." You know, we live in a day where great stress is placed or enjoying, no? Kumbaga sa ating panahon ngayon, talagang gusto ng tao ngayon lahat ay instant. Magkaroon ka agad ng instant result. We expect things to happen quickly. Kaya uso ngayon ng mga pagkain instant, di ba? Coffee, foods, noodles, para mabilis, no? As a result, we find it difficult to be patient when things are not going well. Kaya napakahirap po magtiyatawag na magtiis, magtiyaga, nagtiyatawag, no? Kaya kadalasan, sabi nga ng iba, yung mostly daw ng buhay ng tao ngayon ay na-focus doon sa tiyatawag na waiting. Waiting for, waiting for the appointment of the doctor. Mag-schedule ka kung kailan ang appointment ng doktor sa iyo, ang availability, lalo sa ating panahon ngayon. No, hindi basta-basta na makapunta ka sa doktor without any appointment, no? Sometimes, yung tiyatawag na studies to finish our course in college. Sipin mo yung pag-aaral mula elementary hanggang sa high school, hanggang sa college. Nasipin mo yung napaghintay na yon, na gusto mo na makatapos, kaya yung iba niya nag-aral, nagtrabaho na lang. Pero kung gusto na maging maganda ang kinabukasan mo, kailangan tapusin mo yung pag-aaral mo. Kaya ang iba nagtitiis talaga para maabot nila ang kanilang mga pangarap. At sometimes, hindi lamang yun mga kapatid, even sa mga single, di ba? Napakahirap din maghintay ng tiyatawag na life partner. Lima sa daming naliligaw, ito na kaya yung pinaka-the best? O maghintay pa ako hanggang sa yung, di ba? Akala natin may kasunod pa, wala na pala. No? Kaya napakahirap maghintay, you don't know. No, kaya gawin po sa tiyatawag na schedule ng kasal, magkaroon ng pamilya, tiyatawag na travel, halimbawa sa mga OFW, no? Halimbawa, gusto umuwi, kaya yung napakahirap. Karoon ng tiyatawag na pandemic, gusto umuwi, hindi ka makauwi. Siyempre, iba mga kaubayan natin, mga Pilipino, gusto rin pumunta sa ibang bansa, pero hindi rin pwede dahil sa tiyatawag na pandemic. Kaya sa akin, gusto ko umuwi, pero hindi natuloy. Kaya, di ba, napakahirap maghintay ko rin another years. Sipin mo yung mga kapatid. At isa pang matindi ngayon sa ating panahon, the end of this COVID-19 pandemic. Marami pong mga tao ngayon nag-suffer, namatay. Bukod pa dyan, siyempre,
Apektado ang lahat. Businesses, government, mga trabaho, mga kapatid. Paano na lang, di ba? Siyempre, kung nag-lockdown, pati mga businesses, kaya maraming problema ngayon. Isipin mo yung mga pangangailangan sa pang-araw-araw. Pambayad sa upa. Napakahirap kaya ganun na lamang mga kapatid. Ang nais ko ipaabot dito ay thousands of people who cannot wait. Ang iba hindi makapaghintay, iba nagpakamatay. Pero sa atin na mga mananampalataya, alam nyo ba, ang background nito mga kapatid, yung text na ating binasa, James show us how to wait when hard times happen. No? Kasi nung panahon yun po ng Roman Empire, yung mga mananampalataya, nag-i-struggle sila. Yung mga mahirap, lalong kawawa. Kinakawawa sila ng mga taong mga mayayaman. Bukod pa doon, yung tinatawag na nag-scatter sila because of Roman Empire persecution sa mga mananampalataya. Hindi napakadali. Napakahirap po ng kanilang mga buhay. But the question is, how do we keep our faith alive when hard times seems to have no end? Kailan po ba? No? Hanggang kailan tayo na magkaroon ng buhay na pananampalataya? Kaya sabi ni James dito, James says, we must learn to patiently wait or wait patiently in everything. Kaya sabi po doon sa dictionary, mga nabasa po, sabi dito, patient means able to accept, tolerate, or delays. Diba? Kailangang tanggapin mo talaga itong tinatawag na delay. Problems or suffering without becoming annoyed or anxious. Kasi kung hindi mo tanggapin, mga kapatid, na talagang ganito ang buhay natin, talagang ikaw po mai-stress. Diba? Kaya ang tinatawag na be patient means, sa ibang salin po, sabi nga sa Grego, makrotumisate, no? Literally means long-tempered. Long suffering, sabi nga doon, yung tawag na be patient. At ito po ay opposite yung tinatawag na short-tempered. Sipin mo yung kung maiksi lang yung pasensya, paano na lang? Di ba? Kaya yung word na waiting naman means the action of staying where one is or delaying action until a particular time or until something else happens. Di ba? Napakahirap. Yung tinatawag na magtiyagang maghintay. Kaya may 4 na bagay ako dito. 4 things that I would like to discuss to you about be patient and waiting. First is be patient and waiting for the coming of our Lord. Sabi po dito ni James. Sabi niya po dito sa James chapter 5 verse 7. So be patient, brothers, until the coming of the Lord. Kaya nga po mga kapatid, maging matyaga tayong maghintay hanggang sa dumating ating Panginoon. Ito pong tinatawag na patient is a characteristics of God in His dealing with His humanity. Alam mo, kung ang Panginoon nagtiyaga sa atin, di ba? Na lagi tayo nagkakamali, nagkakasala, tayo rin po'y magtiyaga. No? Iniyatyagaan pa ng Panginoon, ng iba ay makapagbalik loob sa Kanya, kaya hindi pa kaagad siya bumabalik, mga kapatid. Na sapagkat gusto ng Lord, lahat ng tao ay makakilala sa Kanya. Sabi na nga 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is not slow about His promise, as some people understands slowness, but is being patient with you. He does not want anyone to perish, but wants everyone to repent. Yun po pala, kaya ang Panginoon po ay matyagang naghihintay sa atin na magbalik loob sa mga taong hindi pa nagbalik loob sa Diyos. He is very patient for us. Gusto ng Diyos na ang tao magbalik loob sa Kanya, magbago ang buhay. So the Lord will come again to earth anytime, mga kapatid. Bakit? To reward every believers for their works. Dala-dala na po ng Panginoon ang Kanyang gantimpala. Kaya nga sabi po doon ng Revelation, sabi po ng Word of God dito, no? Nadala na ng Panginoon ang gantimpala para ibigay sa iyo. Sabi nga po dito ng Word of God sa Revelation chapter 22 verse 12, see, I am coming soon. My reward is with me to repay everyone according to his behavior. Dala-dala na ng Panginoon. Kumbaga sa ating takbuhan ngayon, hindi na po tayo doon sa tinatawag na starting line. First lap, second lap. Diba? May mga lap-lap yan. Nandun na po tayo malapit sa finish line. Ilang hakbang na lang, mga kapatid. Ganun po ang ating kalagayan ngayon, mga kapatid.
Kaya kung ikaw ay tumatakbo ngayon naglilingkod sa Panginoon, no time na ikaw po ay tumalikod sa Panginoon. Malapit na po saan dumating, dadala na po ng Panginoon ang kanyang reward. Kaya nga sabi dito, bakit darating ang Panginoon sa sanlibutan? To rescue every believer for the coming judgment. Mayroong darating na judgment. Kaya purpose na ng Panginoon, babalik siya upang ikaw at ako, mga kapatid, iligtas sa tinatawag na judgment of God. Yung tinatawag na rapture. Sapagkat tayo hindi tinalaga ng Diyos sa galit, kundi gusto ng Diyos sa ikaw at ako ay maligtas. Sabi nga ng 1 Corinthians 15:52, in a twinkling of an eye, we shall be gone. Isang kisap mata tayo po ay, yes, makakasama natin Panginoon, babaguhin yung ating katawan ng katawang hindi nahisira. At ang mangyari sa pagdating ng Panginoon to judge the living and the dead, sabi ng Word of God, to execute judgment to the ungodly. Kaya kung tayo po'y wala sa Panginoon, mayroon pong judgment ng Panginoon. Kaya bago dumating ang Panginoon, what shall we do, mga kapatid? What shall we do? Be busy in serving the Lord. Yes, hindi na naghintay ka, nakatunga ka lang, wala kang gagawin. Ngayon, kasi gabi ka ng Biblia, sabi niya doon, pinahabaan ng Diyos ang kanyang pasensya sapagkat gusto ng Diyos na ang mga tao ay maligtas. Ang iba mainip ka talaga kung naghihintay ka na walang ginagawa. Kaya be busy in serving the Lord. Sabi nga doon sa Luke 19 verse 13. No? Anong sabi po dito ng Word of God? Luke 19 verse 13. Sabi ng Word of God. He called 10 of his servants and gave them 10 coins. He told them, invest this money until I come back. Pinapa-invest niya, hindi lamang pera yung ating buhay, yung ating oras, mga kapatid, i-invest natin sa gawain ng Panginoon. Ano ba po habang tayo naghihintay sa pagdating ng Panginoon? Be blameless. Maging malinis tayo sa harapan ng Diyos. Kaya sabi ng Word of God sa 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16, be holy, for I am holy. Hindi na sabi po ng Word of God sa 1 Thessalonians 5:13, I pray to God that may your whole spirit, soul, and body may preserve blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Yes, yung ating, di ba? Spirit, soul, and body, yung ating kitang na tripartite being, no, na maging malinis sa pagdating ng ating Panginoon. Malapit na po saan dumating, mga kapatid. Huwag kang mainip. Kaya nga, ang ating gawin ay be godly habang tayo naghihintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Ang sabi niya po sa Titus chapter 2 verse 13, sabi ng Word of God, as we wait for the blessed hope and glorious appearance of our great God and Savior Jesus the Messiah. Okay, kaya, no, ito pong ating inintay. Noon pa man, sinulat ito ng mga apostles. Gaya ni Apostol Pablo, mga kapatid. And even ang ating Panginoon Kristo. Nagpaalala, sabi nga sa Matthew 24:13, those who endure unto the end shall be saved. Sa ibang salin ay, those who faithful unto the end shall be saved. Kaya po, mga kapatid, magpakatapat tayo. Amen? Be patient in waiting. Huwag kang mainip, darating at darating ang Panginoon. Gusto na ng iba, darating na kasi sa kahirapang ito. Pero mga kapatid, handa ka na ba? Handa na bang iyong mga kamag-anak sa pagdating ng Panginoon? Amen? Kaya binibigyan tayo ng chance na gawin natin yung mga bagay na ipinapagawa ng Lord. Kaya nga sabi sa Word of God, sa Matthew 25:21 to 23, sabi dito ng Word of God, his master told him, well done, good and trustworthy servant. Since you've been trustworthy with a small amount, I'll put you in charge of a large amount. Come and share your master's joy. Sabi sa 22, the one with 2 talents also came forward and said, Master, you give me 2 talents. See, I've learned 2 more talents. Sa verse 23, his master told him, well done, good and trustworthy servant. Since you've been trustworthy with a small amount, I'll put you in charge of a large amount. Come and share your joy. Come share your master's joy. Yung tinatawag na trustworthy, tapat na alipin. Napagkatiwalaan ka sa maliit na bagay, ikay pagkatiwalaan sa malaking bagay, mga kapatid. Kaya nga, naalala ko itong kwentong ito na dalawang magnobyo sila, ikakasal sila. Ngayon, sabi ng lalaki sa babae, sabi niya, darling, bago tayo pakasal, gusto kong ikaw isurpresahin. Mag-abroad muna ako. Tapos, gusto kong bilhan kita ng bahay bago tayo ikasal. Ay, hindi lumipas ang ilang taon at ang lalaking ito ay umuwi.
Nakarating na siya, gabi na. Inuna niya kagad puntahan yung bahay ng babae. Pero habang palapit ng palapit siya, nagkataka siya bakit may mga nag-aawitan, no? May mga music, sabi nga doon. And then, later on, nang malayo siya, nakita niya sa bintana na yung kanyang babaeng pakakasalan ay may isang lalaki nang nakahawak sa kanyang kamay. Yung pala ay selebrasyon ng kasal ng dalawang yon. Kaya ang lalaking ito ay lungkot na lungkot, sabi niya. Susurpresahin ko pa sana yung aking mga pangasawa, pero siya ang nasurpresa. Dala-dala niya na sana yung ipinangako niyang bahay, mga kapatid. Anong ibig ko sabihin, mga kapatid, sa ating panahon ngayon? Ang Diyos po ay masusurprise tayo sa kanyang pagdating. Hindi lamang surpresa, kundi mayroon din pang surpresang reward sa mga taong nagkatapat na naghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoon. Be patient in waiting for the coming of the Lord. Sapagkat ang kanyang pagdating, sabi nga ng Word of God dito sa 2 Peter chapter 3 verse 10, ang kanyang pagdating ay kagaya ng isang magnanakaw, sabi ng Word of God sa 2 Peter chapter 3 verse 10, but the day of the Lord will come like a thief. On that day, the heavens will disappear with a roaring sound, the elements will be destroyed by fire, and the earth and everything done on it will be exposed. Kagaya na silang isang magnanakaw, ang ibig sabihin, walang nakakaalam talaga. Hindi ipinaalam ito ng Panginoon. Sabi nga no, kahit anak nga, hindi pinaalam. Dahil kung alam ito ng mga tao, ang mga tao, alam mo naman ugali ng tao, sa kamaganda yung last minute. Kaya ang pagdating niya daw ay kagaya ng isang magnanakaw, mga kapatid. We will receive all the blessings that He has promised, no, na ipinangako niya sa mga taong nagtatapat sa Kanya. Be patient in waiting for the coming of the Lord. At pangalawa po, mga kapatid, be patient in waiting for the fruits of our labor. Kaya po inalintula dito ng kagaya ng isang magsasaka, sabi po ng Word of God. Kung ating balikan ang James chapter 5 verse 7 hanggang 9, sabi ng Word of God. So be patient, brothers, until the coming of the Lord. So how the farmer waits for the precious crops with his land, being patient with it until it receives the fall and the spring's rain. Kumbaga, matyaga nilang hinintay yung tag-ulan, no? Kasi, alam mo naman, hindi pa uso noon mga irrigation marahil. Hinintay yung tag-ulan bago sila magtanim. Inihanda lang nila yung taniman. Sabi, you too must be patient, strengthen your hearts, because the coming of the Lord is near. And verse 9, do not complain about its others, brothers, or you'll be condemned. Look, the judge is standing at the door. Kaya po, mga kapatid, maging matyaga tayo sa tinatawag na paglilingkod sa Panginoon. Maaring hindi pa natin nakikita yung bunga ng ating paglilingkod kagaya ng tinatawag na magsasaka. The farmer is a good example of the kind of patient waiting. Diba? Na kagaya natin mga manampalataya, maging matyaga tayo sa paghintay. Alam niyo yung mga farmer na yan, kami po ay farmer. No? Sa probinsya, sa bundok kami nakatira. No? Mga ilang araw doon, lalo pagkatapos ng klase, Sabado, Linggo, doon na kami para magtrabaho. Mag-aararo, linisin ng kabundukan na yung bukiri na yon. Pagkatapos na linisin yon, araruhin, linisin, hintay ng tinatawag na pagpatak ng ulan. Pag pumatak yung ulan, saka kami magtatanim ng palay, mais, o ano pang mga bagay, mga kapatid. Talagang, di ba, yung farmers ay hindi agad na pagtanim, ay anihin niya kaagad yon. Hinintay niya yung tinatawag na hindi niya pa alam kung dadaan ang bagyo o hindi. But he expect na mayroon siyang aanihin pagdating ng panahon yon, at excited. Naranasan ko rin po na maging farmer doon sa Nueva Ecija ng panahon yon. Nalungkot din ako. Siyempre, mga tao, magtatanim pa lang, mangungutang na aasahan nila yung utangin nila na mababayaran nila pagdating ng tag-ani. No? Kaya sabi ng iba, wala pa yung aanihin ay wala ng pera. No? Pero matyaga yung mga tao doon. No? Napakahalaga yung pagkatyaga. Bakit? Kasi nag-i-expect ka na mayroong aanihin. The farmer waits patiently and fixes eyes upon the fruits of his labor. Diba? Sapagkat alam niya na ang kanyang mga pagpapagal ay mayroong bunga. Hindi gaya dito sa tinatawag na Canada. Pag tinatawag na farmer ka dito, aba, ay napakayaman mo, mga kapatid. Di sa atin magkatawag na farmer ay sabi nga hand to mouth lang. Yung trabaho mo ngayon, kami pagdating ng bibili na naman ng bigas doon sa palengke, no? Kaya po, mga kapatid, ang nais ipakita po dito ng Word of God,
The farmer is used as an example of one whose patience is rewarded to the proper time. Amen. The farmer had to wait patiently through this period so that he could experience the blessings of the harvest. It was then that his patience was rewarded. Yes. Kaya napakahalaga ang pagkatyaga kagaya ng farmer, mga kapatid. Matyaga. Magmula sa binhi na itatanim nila, talagang pagkatapos sa tumubo yan, dadamuhan na naman nila yan. Okay? Pag tumaas ulit na malapit ng anihan, babantayan na naman nila yan kasi kakainin ng mga hayop. Kaya sa ating mga labors, mga kapatid, o sa ating ministry, o sa anumang ginagawa natin, minsan hindi kagad natin nakikita ang bunga. But don't give up. Sabi nga ng Word of God sa Galatians, chapter 6, verse 9, sabi ng Word of God dito, let's not get tired of doing what is good, for at the right time we will reap a harvest if we do not give up. So then, whenever we have the opportunity, let's practice doing good to everyone, especially to the family of faith. Kaya po mga kapatid, huwag daw tayong magsawa sa paggawa ng mga mabuti, sapagkat sa tamang panahon, aanihin po natin ang bunga ng ating mga pagpapagal. No? Halimbawa, sa pagpaaral sa mga anak, sa ating mga pagkatrabaho, na pagod ka na, don't give up mga kapatid. Naalala ko yung kwento kay Thomas Edison, no? Yung tawag na the greatest inventors of history, di ba? Yung kanyang pag-aaral ay it lasted only 3 months, no? Hindi siya tanggapin ng eskwelahan sapagkat ang tingin sa kanya ay, di ba, kakaiba, no? Pero alam niyo po ba na ang kanyang nanay ay nagturo sa kanya? Na kahit anong hadlang ay pinagtiyagaan siya, naturuan ng kanyang mga magulang. Dahil sa pagkatiyaga ng kanyang mga magulang, hindi niya alam na ito palang taong ito ay magiging greatest inventor. Isa sa mga sa mga invention niya, itong light bulb. Diba? Light bulb na yan, yung tinatawag na phonograph and fluoroscope nga. No? Hindi po madali ang kanyang invention. It takes 1,000 invention bago niya na-discover yung mga bagay nito, mga kapatid. At kita mo ngayon, yung kanyang naumpisahan na pinagtsagaan, yung kanyang mga pagpupuyat, mga kahirapan, inaani nilang bunga, at tayo ngayon ay nakikinabang. Ganoon din po, mga kapatid. Maarahil may ginagawa ka, no? Huwag kang sumuko. Dahil may plano ang Panginoon, mga kapatid. Maaring ito'y pagtuturo, maaring ito'y sa panalangin ng mga tao. Huwag kang magsawa, mga kapatid, because there is a fruit in your hard works. Keep on, and in the right time you will reap it. Just take of care it patiently. Amen? Kaya, magtiyaga po tayo. Amen? Kaya yung pong kitawag na one of the exciting day, yung aanihin natin yung bunga ng ating mga pagpapagal. Halimbawa, sa mga successful family ngayon, nagtiyaga din sila. Dati mahirap, dahil sa kanilang pagkatiyaga, naging matagumpay, maging ito man ay business, dahil sa kanilang mga pagkatiyaga. Kaya nga, sabi ng Word of God, sa 1 Corinthians 15:58, your labor in the Lord is not in vain. Lalo na pong ating pinagkatiyagaan ay ang gawain ng Panginoon. Marahil lahat ng mga ginawa natin dito, nakakalimutan na. Pero yung ating ginawa sa Panginoon, iyon po ang hindi makakalimutan. Kaya don't give up, no? The Lord knows the desires of your heart. Ano yung mga suffering mo, always remember that our God is a powerful God. He is our hope. Every day is another day for miracles and blessing. Kaya don't give up. Amen? Hindi mo nang kaagad nakikita ang bunga ng iyong mga pagpapagal. Pero later on, you will see the results of your labor in the Lord. O kahit sa iyong pamilya, huwag kang mag-give up. At pangatlo po, mga kapatid, about be patient in waiting the deliverance from suffering. Or be patient in facing the suffering. Okay? Lahat po tayo ay may kanya-kanya mga kahirapan sa buhay. Sabi nga ng Word of God dito sa ating binasa kay James chapter 5. Verse 11, isang example. We consider those who endured to be blessed. You have heard about Job's endurance and have seen the purpose of the Lord, that the Lord is compassionate and merciful.
Isang example po na ipinakita dito yung tinatawag na endurance, na pagiging patient po ni Job. Alam po natin ang kwento sa Biblia, di po ba, na si Job po ay nakaranas ng iba't ibang mga challenges sa buhay. Hindi lamang si Job, even yung mga ibang mga propeta, mga kapatid. No? Nasa kanilang paglilingkod sa Panginoon, sila po ay pinersecute. Ang iba ay pinatay. Pinarusahan sila ng mga taong ayaw manampalataya, ayaw maniwala sa Diyos. Kaya nga sabi ng Word of God dito sa Hebrews 10:35-38. Basahin ko po. Hebrews 10:35-38. It says here, "So don't lose your confidence, since it holds a great reward for you. For you need endurance, so that after you have done God's will, you can receive what He has promised. For in a very little while, the one who is coming will return. He will not delay. But my righteous one will live by faith, and if he turn back, my soul will take no pleasure in him." Hindi natuwa ang Diyos sa mga taong tumatalikod sa Kanya. Kaya ko, mga kapatid, ipinapakita na anuman ang mga pagsubok natin, huwag tayong sumuko. Amen? Ang daming mga pagsubok sa ating buhay. Kagaya ng mga prophets noon, maraming mga pagsubok sa kanilang buhay. Kung ating basahin ng Hebrews chapter 11, ang dami po na mga nangyari sa kanila, pero sila po ay nagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Ang sabi nga po ng Word of God dito sa Hebrews 11 verse 36-38, kung ating basahin po ang sabi ng Word of God, praise the Lord, hallelujah. "Still others endured taunts and floggings and even chains and imprisonment." Ang iba po ay nilagaring pahati. "They were stoned to death." Isa pang example na binato hanggang matay, di ba si Stephen? "Sawed in half and killed with swords. They went around in sheepskins and goatskins. They were needy, oppressed and mistreated. The world was not worthy of them. They wandered in deserts and mountains, and from caves to holes in the ground." Ito po ang mga naranasan nila, mga kapatid. All these people won approval for their faith, but they did not receive what was promised. Ito mga taong ito na naghihintay sa pangako ng Panginoon. Namatay sila na hindi nila tanggap yung pangako ng Lord. Marahil hindi nila na-enjoy yung mga blessing ng Panginoon sa lupa, pero mga kapatid, dahil sa kanilang kahirapan, mga persecution, hanggang ngayon maraming mga pinipersecute at pinapatay. Pero mga kapatid, hindi man nila nakamtan mga pangako dito sa lupa. Pero may ipinangako ang Panginoon sa langit. Yes. Kaya nga po, ang sabi ng Word of God, "Blessed is the man who endured temptation or trials, after when he is tried, he received the crown of life that God promised to those who believe in Him." Yes, mapalad ka, kapatid. Kaya wag kang sumuko. Kagaya po ni Job, mga kapatid, kung ating pag-aralan ang kwento ni Job, ano man nangyari sa buhay ni Job? Hindi lingid sa ating kaalaman kung ano nangyari sa kanya pagkatapos ng mga pagsubok. Nakamtan niya yung benefits of waiting on God. Ang sabi ng Word of God, he suffered bankruptcy, the loss of property, livestock, employees, even sons in accident. Mga anak niya namatay. His wives encouraged him to curse God. Sipin mo yon. Ultimong asawa niya, nakatuwang niya sana, yun pa nag-encourage sa kanya, sumpain mo na yung Diyos at mamatay ka na, Job. Pero itong si Job po, hindi siya sumuko. He never gave up into the trials and suffering. He never forsook his faith to God. He stood patiently endured in the name of God. Ano pong resulta ng mga pagsubok na dumating sa buhay ni Job? Siya po ay pinagpala ng Panginoon. Higit pa kaysa dati. Matanda na siya, pero matanda na siya namatay. Nagkaanak pa po sila, mga kapatid, at ang mga anak niya ang gaganda nga po. Bakit? Kasi siya ay nagtiyaga pagkatapos ng mga pagsubok. Mga kapatid, ang nais ko ipaabot dito, be patient and waiting the deliverance from suffering. O be patient in facing any trials and suffering. Ano man pong kinakaharap mo ngayon, mga kapatid, magtiyaga ka, wag ka sumuko. May Diyos tayong buhay na makapangyarihan sa lahat. Alam ng Diyos ang iyong kalagayan, hindi kanya iiwan ni bayaan man. Yun po ang sinabi niya sa Hebrews 13 verse 5 and 6. He will never leave nor forsake you. Kaya kung ano man po ang mga pagsubok na iyong naranasan ngayon, mga kapatid, always remember kung paano i-demonstrate ng God yung kanyang compassion, yung kanyang habag kay Job na hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Tayo po, we have a lot of trials nowadays. Example na po ito yung tinatawag na COVID nga. Napakahirap. Diba? Ka-lockdown sa bahay, walang trabaho,
Walang makain sa misa, marami kang bayarin. Siyempre, kung walang trabaho, walang pambayad sa bills, walang pambili ng pagkain, ang tanong natin ay, Panginoon, kailan matatapos ang mga bagay nito? Pero always remember, mga kapatid, whatever your trials and suffering, it's only temporary. Be patient and do not lose your faith. Your hope when facing the trials in life. God is faithful and always there to help you. Sabi nga po doon ng Word of God sa Psalms 34, verse 19. Sabi po ng Word of God dito, mga kapatid, no, na ang Diyos po ay tapat sa bawat isa. Nasabi ng Word of God. Psalms 34 verse 19, sabi niya dito. 34 verse 19. A righteous person will have many troubles, but the Lord will deliver him from them all. Marami rin mga pagsubok sa atin. Pero ang pangako ng Panginoon, but the Lord will deliver him from them all. Marami tayong mga pagsubok. The Lord will deliver us from all trials and suffering, and later on, we will receive the reward if we remain faithful to the Lord. Amen. Kaya manatili kang tapat, mga kapatid, sa Panginoon. Huwag ka mawalan ng pag-asa. Yung mga pagsubok na yan, maaaring may layunin ng Panginoon, maaaring inuubog ng ating pananampalataya para tayo mag-mature, para tayo magdepende sa Kanya at hindi sa ating sarili, upang tayo ihanda sa Kanyang muling pagbabalik. Yes. Be patient in waiting the deliverance from your trials or suffering. O be patient in facing these trials. Maging matyaga tayo, mga kapatid. Lahat tayo may kanya-kanyang pagsubok. Huwag ka lang mawalan ng pag-asa. At pang-apat po, mga kapatid, be patient in waiting the answers of our prayers. Amen? I do believe all of us, we have many prayer requests. We are waiting for the answer that comes from the Lord. Maybe ang ating pinag-pray, Lord, salvation of my loved ones. Gusto ko, Lord, na maligtas ang aking mga mahal sa buhay. Yes. Patuloy nating ipanalangin, mga kapatid, huwag tayong magsawa. Maaring ito po ang ating pinag-pray, restoration of the relationship. Maaring may problema ang mag-asawa, may problema sa anak. No? Maaring pinag-pray ng bata ay magbago. Maaring may anak na addict marahil, o hindi nagilingkod sa Diyos dahil sa addicted, hindi lamang sa drugs. Lalo ngayon, addicted sa mga tiyatawag na mga games sa online. No? Naubos yung oras. Mahirap ng utusan. Isipin mo, willing silang magpagutom dahil lamang sa ganong sitwasyon. Huwag tayong magsawang manalangin. Yes, yung ating paghihintay lagi, mga kapatid. Ipanalangin natin sila. Walang imposible sa Diyos. Maaring ipinag-pray mo rin yung tao na join together with the family. Ako ito yung pinag-pray ko, Lord. Sabi ko, ay mga 9 years na ako, magti-10 years, Lord. Hindi ko pa nakasama ang aking pamilya. Di ba, napakahirap noon. Naging ministry ka, pagkatapos yung mahal mo sa buhay, malayo sa'yo. Lagi kang nag-aalala. Yung prayer ko, Lord, tulungan mo ako, makasama ko sila. Kaya mga kapatid, in God's timing, marami rin mga kasama natin dito na matagal din nagtiyaga bago nila nakasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Gaya po sa akin. Pero huwag tayo mawalan ng pag-asa dati. Parang ayaw ko na, pero nakita ko sitwasyon ngayon, kailangan magpakalakas, magpakatibay, at laging manampalataya sa Panginoon. Kaya yung ating mga prayer, mga kapatid, ay huwag tayong magsawa. Nasa tamang panahon. Amen. God is good, God is gracious, God is faithful. Manatili tayong tapat sa Panginoon. Ano po, marahil ang iba ay pinag-pray, Lord, kailan ba talaga darating ang aking life partner? Diba? Kaya kami po, no, yun ang aming burden din na makapag-asawa yung mga singles yung loobin ng Lord. Na kung makapag-asawa sila, ibibigyan sila ng godly people. Kaysa naman ibigay sa kanila, di ba? Sabi nga, kung ito naman ay maging sakit ng ulo, ay wag na lang. No? Pero I do believe, may nilaan ang Panginoon sa inyo, mga kapatid, sa mga singles dyan. Ha? Kaya sige lang ating panalangin at kami po ay patuloy nag-pray sa inyo. Marahil ang iba, yung mag-asawa, gusto magkaroon ng anak. Yeah. Kasi yung anak galing sa Panginoon, we don't know kung kailan mangyari yun. Pero tuloy ang panalangin, mga kapatid. Marahil ang iba ay, Lord, kailan kami makalaya dito sa tiyatawag na kahirapan? Yun ang ating prayer, Lord, tulungan mo kami. Matagal na kaming hirap na hirap. Marahil ang prayer, Lord, kailan kami magkaroon ng house and lot? Hindi na kami mangungupahan. No? Marami tayong mga prayer, mga kapatid. O marahil ang prayer natin, Lord, yung tiyatawag na healing from all sickness and disease. Kailan ako mapagaling
Sa mga karamdamang ito, Panginoon. Di ba? Lalo na kung umatake yung mga karamdamang yan. Lord, kailan gagaling ito? Di ba? Pero mga kapatid, huwag tayo mag-give up. At marahil ang ibang panalangin, Lord, kailan matapos yung pandemic na ito? Ay, ang ating panalangin. Kailan, Lord, magkaroon ng tinatawag na vaccine para matigil itong tinatawag na virus na ito? Kaya huwag tayong magsawa sa panalangin, mga kapatid. Lahat ng mga, iba-ibang mga pagsubok, laging may solusyon. Pag walang solusyon, ang Lord na ang gagawa ng solusyon dyan. Amen? Kaya lagi tayong magtiyagang manalangin sa Diyos. At sabi nga doon, isang example sa Biblia sa tinatawag na pananalangin, itong yung the widow, di ba? Yung godless judge, isipin mo yun. No, yung widow na to, alam mo ng panahon noon, pagkatawag na widow ay wala kang tagapagtanggol. Mag-isa ka lang, hindi ka pinapansin. Pero ang ginawa niya, matyaga siyang pupunta sa judge upang pagbigyan yung kanyang kahilingan. Ang sabi ng Word of God sa Luke 18:1-8, bagamat ang judge nito ay walang takot sa Diyos, hindi kumikilala sa Diyos, dahil sa matyaga ang babaeng ito sa paglapit doon ay binigyan ng aksyon ng kanyang kahilingan. Ang sabi ng Panginoon doon, kung ating basahin, kung itong masamang judge na ito ay dininig yung kahilingan ng babaeng balo na yon, ang atin pa kayang Panginoon, ngunit mayroong katanungan doon, sa pagbabalik ko pa kaya ay may mga taong nanampalataya sa akin? Bakit kamuy ka ng tanong ng Panginoon? Kasi ang mga taong hindi na makapagtyaga. Marami nang tumatalikod sa Panginoon. I pray na wag mangyari sa atin ito, mga kapatid. Magpatuloy tayo, magtyaga tayo, maglingkod sa Panginoon. Matyaga tayong manalangin. Kaya kung ikaw may prayer request sa Panginoon, do not lose faith but hope to God. Kaya lagi tayo ni-encourage na matyagang manalangin. Sabi doon sa Lucas 18 verse 1. At sinasabi din po sa 1 Thessalonians 5:17, sabi doon, pray without ceasing. Bakit? Kasi mayroong nangyayari pag tayo nag-pray. Ang Diyos ay nakikinig sa atin. Ang Diyos ay gumagawa ng himala. Yes. Kaya huwag tayong magsawa, mga kapatid, sa pananalangin. Pray with determination. Amen? Pray. Pray with determination. Nalala ko pa yung kwento patungkol kay Moses na nandun sa Mount of Sinai, mga kapatid. Kausap niya ang Diyos doon for 40 days and 40 nights. Galing sila doon sa tinatawag na Egypt. So pumunta siya doon, kinausap ng Panginoon, binigyan siya ng tinatawag na the 10 Commandments. Nung ibinigay sa kanya yun, no, kasama niya si Joshua. Nung pagbaba niya, mga kapatid, alam mo yung nangyayari doon sa mga Israel, kung ating tingnan ng mga kwentong ito sa Exodus chapter 32, 1-10. Yung mga tao, yung mga kinuha nila ng mga alahas galing doon sa Egyptians, kasi niloob ng Lord yon. Okay, bago kayo umalis, ay hingin nyo ang anumang mayroon sila. Ibinigay sa kanila mga ari-ariang yung mga alahas na yon. No, talagang pinangako sa kanila ng Panginoon. Kaya pag alis nila doon, mahirap ang Egypt, mayaman sila kasi dala-dala niya yung kayamanan ng Egypt. Pero alam niyo po ba? Ang sabi ng mga tao, Aaron, wala na si Moses, baka patay na yon. Kailangan gumawa tayo ng sariling Diyos. Ipin mo yun, for 40 days and 40 nights. Hindi sila nakapaghintay doon sa lingkod ng Diyos. Ang mga taong ito willing na ibigay ang kanilang mga ari-arian. Gumawa lamang ng Diyos-Diyosan na yaon. Itong si Aaron naman, pinagbigyan sila. Sipin mo yun. Kaya sabi niyang Panginoon kay Moses, bumaba ka. Dinay mo yung mga tao doon. Malayo pa lang, nagsisigawan na yung mga tao sa galit ni Moses. Indradala niya ang 10 Commandments, ibinato niya sa galit niya. Sipin yung mga taong hindi nakapaghintay. Dapat ang dala-dala ni Moses ay blessing. Sumpa ang dala ni Moses doon sa mga taong sumamba sa Diyos. Ano nangyari doon? Nahati yung lupa at maraming kinain doon. Bakit? Dahil hindi sila nakapaghintay sa salita ng Diyos. Ang tao gumagawa ng sariling aksyon, mga kapatid. Mga kapatid, sa ating panahon ngayon, sabi nga sa ating topic, be patient and waiting. Ang sabi nga po ni Charles Swindoll, sabi niya, offers for lesson from this section. Sabi ni Charles Swindoll, sabi niya po dito, don't focus on the situation or you'll become angry. Siyempre nga naman, kung nakapokus ka sa sarili, mahagalit ka eh. Hindi mo kontrol lahat ng bagay eh. At pangalawa, sinabi niya, don't focus on yourself or you'll become filled with self-pity. Kung nakapokus tayo sa ating sarili, Panginoon, bakit? Diba? Yung self-pity na maawa ka sa sarili, bakit ganito nangyari sa akin? Ang sabi po dito, don't focus on someone to blame
or you'll become complaining. Huwag mo rin sisihin ang iba. Halimbawa, presidente, kung ano nangyari ngayon, bakit ganito, bakit kami naghihirap. Diba, once na sinisi mo po mga kapatid ang iba, ay magsisimula ka na rin magrereklamo. Ano ba pong apat na sinabi ni Charles Swindoll? Sabi niya, don't focus on the present or you'll miss the point of what God is wishing to achieve in your life. Kaya nga po, huwag tayong mag-focus sa mga nangyari lamang ngayon. Focus tayo sa Panginoon, alam ko may gagawin ka. Kita mo dahil dito sa tinatawag na pandemic, nagkakaroon tayo ng tinatawag online preaching na hindi lamang isang kongregasyon na nakikinig, kundi buong mundo po mga kapatid. Noon may mga kiyala tayo na nakapakinig ng Word of God. Yan sabi naman ng Panginoon sa Matthew 24 verse 14. After this gospel shall be preached unto all the world, and then the end shall come. Niloob talaga ng Panginoon ito. Inaalaw ng Panginoon ito upang tayo po mga kapatid ay patuloy na magtiwala sa Diyos. Mas marami pa mga kahirapan ang darating. Paano kung tayo po ay hindi handa? Pero tayo naman ng palataya na may takot sa Diyos at naglilingkod sa Diyos. Amen? Dapat lagi tayong handa mga kapatid. Ang tanong ko ngayong umaga, do you have goals in life? Kung ikaw may goal, don't give up. Continue to work hard to reach that goal. Nasabi ng iba, Pastor, darating na ang Panginoon. Mag-aaral pa ba ako? Kaya narinig namin sa sharing namin, no? Sabi ni Pastor, no? Eh, siyempre, alangan naman ang katuwanga ka. Actually, di ba, marami nagulat na darating ang nangyari. Di ba, hindi nangyari. Eh, kung darating man siya, walang problema. Ang mahalaga, handa ka. Ginagawa mo yung pinapagawa ng Lord. Amen? Do you experience trials in life? Don't give up. Amen? Because success and blessing ay parating na po mga kapatid. Sabi nga, the good thing is yet to come. Amen? Be patient in waiting the Lord. Sabi doon sa ating tiyatalakay, be patient in waiting for the fruits of your labor. Be patient in facing or be patient in waiting the deliverance from trials and suffering. Amen. Mayroong deliverance, hindi ka manatili dyan sa mga pagsubok na yan, sa kahirapan na yan. Hindi ay manatiling ikaw ay mahirap habang buhay. May plano ang Panginoon, magsumikap ka. Amen. And then be patient in waiting the answers of our prayer. Amen. Magtiyaga tayo sa paghintay sa kasagutan ng ating. And God wants us to be patient. At nakita po natin yan yung mga taong nauna noon, mga may takot sa Diyos. They become patient po mga kapatid. Kaya after ng mga pagsubok, natanggap nila ang mga pagpapala. Don't give up. Be patient. Be patient in waiting. Maging the coming of the Lord, the fruits of your labor, or deliverance from suffering, or waiting for the answers of answers of your prayer. Be patient mga kapatid. Ano po ba ang iyong problema ngayon? Huwag kang sumuko. Isuko mo sa Diyos. Amen? Salit na sumuko ka, isuko mo sa Diyos. Ipagkatiwala mo sa Diyos. Ang Diyos po natin ay mahabagin. Mahal ka ng Panginoon. Hindi ka nag-iisa sa mga pagsubok nito na ating naranasan ngayon. Sa timong wakas, tayo po ay manalangin. Ilapit po natin sa Panginoon ang ating mga sarili. Nabigyan tayo yung tinatawag na pagkatsaga o being patient and waiting. Amen? Huwag tayo magmadali. Maraming mga taong nagmadali, napahamak po sila. Amen? Sige tayo manalangin. Dear Heavenly Father, in the name of our Lord Jesus Christ, we thank you, God, for your reminder of God, be patient and waiting, God, and waiting for the coming of the Lord. God, in waiting for the fruits of our labor, in waiting, O God, for, yes, O God, deliverance from any trials and even suffering, in waiting, O God, for the answers of our prayers, O God. Lord, continue to strengthen us, O God. Help us, O God, to not to give up. Whatever the problems of our friends today, O God, all viewers today, O God, at sa lahat ng mga kasama naming nanonood ngayong umaga, Panginoon. Lord God, tulungan niyo po sila, Panginoon. Palakasin niyo po sila. Let your Holy Spirit will the one to empower them and strengthen them in the name of the Father, O God. Yes, O God, there's power in your name, O Lord God. At kung may mga sakit man sa kanila, Panginoon, mga kasama namin ngayon na nanonood, marahil ang kanilang mga mahal sa buhay, maari ang kaibigan. Lord, I pray for complete healing from head to foot, O God.
I rebuke, I reject any sickness and disease. Lord, we pray for complete healing. Maraming problema sila sa financial, Panginoon. Bayarin nila sa bahay, pambili ng pagkain nila, O God, in Jesus' name, O God. We pray for your miracles, Panginoon. Huwag mong pabayaan ang iyong mga anak sa pangalan ni Jesus. Yes, O God, sapagkat ang mga pagsubok nito, O God, ay nangyari din noon, unang panahon sa bansang Israel, O God, na 3 years na hindi umulan, Panginoon. Pero iningatan mo yung mga anak at piniprovide mo ang pangailangan nila, O God. Kahit sa disyerto, Panginoon. Kagaya ng Israelites, Lord, nagbiyahe sila sa disyerto for 40 years. Panginoon, hindi mo sila pinabayaan, hindi nasira ang kanilang damit, hindi sila nagutom, hindi sila nauhaw, sapagkat sinamahan mo sila. Lord, samahan mo rin po kami sa mga panahong ito, O God, upang kami maging matagumpay sa aming paglilingkod sa iyo, O God. Samahan niyo po kami at tulungan kami na maging matyaga sa paghintay sa mga blessing na darating. Thank you, Lord. Bless every one of us. I-bless mo ministry ng bawat isa, ang BCI family at ang lahat ng mga nanonood ngayon at ang mga nangangasiwa, O God, ng yes, O God, ng media team na ito, O Lord. Continue to bless them, O God. We give you praise and glory that belongs to you alone in Jesus' name. Amen. Amen. God bless you all, mga kapatid, at maraming salamat. Pagpatuloy po tayo. Marami po mga announcement pa. Amen. I pray na kayo po ay patuloy na pagpalain ng Diyos at kung kayo po ay may mga comments, no? Wag lamang po like, isulat niyo po para alam namin kung sino yung nanonood at kung sino yung mga prayer request para kami rin po ay makapag-respond sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless you. We love you all. In Jesus' name, Amen.